Mindanao daw ay hiwalay sa Pilipinas. Unang-una, ang Mindanao ay bahagi ng Pilipinas. Pinaglaban ito ng ating mga ninuno. Nagpuhunan tayo ng pawis, dugo at panahon upang ipaglaban ang kabuuan ng Pilipinas. Ang Mindanao, oo, ito ay mayaman dahil nandyan talaga yung karamihan ng ating natural resources. Pero ito ay bahagi, pero ano yung dahilan mo para ito ay hiwalay? Una siguro, ilan na ba yung mga sumubok na hiwalay ito? Unahin natin si Normis Waring ng 1974. Binuo ang Moro National Liberation Front at gusto magsesid sa Pilipinas. Pero hindi ito nagtagumpay. Ilang libong dugo, ilang libong buhay ang nawala. Ikalawa, noon dahil sa corruption, nawala itong MNLF, pumasok naman yung MILF. So binigyan natin ito ngayon ang bago magkaroon ng peace talk, nais din humiwalay ng MILF. Subalit hindi rin nagtagumpay. Hindi lahat ng Pilipino, hindi lahat ng taga Mindanao ay nais humiwalay sa Pilipinas. Unang-una, walang batas na nagsasabi na legal na pwede kayong humiwalay sa Pilipinas. O pwedeng hiwalay ang Mindanao sa kabuuan ng ating bayan. Maliban na lamang kung panibagong revolusyon na naman ang kanilang gagawin. Sinasabi ng dating Pangulo na mapayapang pamamaraan daw. Pero ano yung mapayapang pamamaraan? Paano niya gagawin yun? Walang basihan. Tingin ko lang, merong kinatatakutan kaya nais niyang gumiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. So walang basihan itong legal. Ito ay tingin ko lang ang kanyang hangarin na ihiwalay ang Mindanao ay dahil sa kanyang pansariling interes. Pansariling interes at hindi interes ng karamihan ng ating mga kababayang Pilipino. Sir, ano naman po masasabi mo sa mga bumabatikos na wala nga daw, nagawa daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa totoo lang, hindi ko ibinoto si Bongbong. Dahil meron din ako pinagdadaanan. Pero dahil siyang ibinoto ng majority ng ating mga kababayan, ito yung panahon para suportahan din ang kanyang administrasyon. Merong hangarin ang Bongbong administration. Subalit, tingnan natin, bigyan natin ng pamamaraan, give way. Merong bago, yung sinatawag nating bagong Pilipinas. Sinasabi naman ng ating Pangulo na kumanap tayo ng bagong paradigm. So bumubuo tayo ng framework. Ito yung panahon na tayo mag-usap. Ano pa talaga ang hangarin natin? Hindi ito yung panahon ng paghihiwalay, pag-aaway-away. Buuin natin. Ang ating ekonomiya ay naapektuhan, hindi ng Pilipinas lamang. Ang global recession ay marami, sa ating buong mundo. Actually, yung tinatawag nating mas marami pa rin sa atin ang naghahangad ng mga mga western products. Pero bihira sa atin ngayon yung mga Pilipino na nanghahangad ng Pilipino ang kailangang tangkilikin. So sa ngayon, ang tingin ko, bigyan pa natin ng ilang pagkakataon ang pamahalaang Marcos. Meron yan merong nais yan na dapat nating suportahan. Hindi ko siya ibinoto, hindi ko siya susuportahan. Pero pag meron nang nagawang hindi maayos ang ating pamahalaan ngayon, ito yung panahon para siya ipatikusin. Merong space para siya ipatikusin. Merong media, tulad dito, pwede dyan siya ipatikusin. Meron tayong demokrasya. Pwede dyan sabihin sa kanya na, Presidente, medyo lumiliis ka na po sa iyong ipinangako. Baka pwede gubiya ka naman. At tingin ko, pwede siya makinig. Bagamat, kailangan pag-uhin yung mga kordon. Ang laki-laki ng kordon niya Ibig ko sabihin na malalaki na ulo, mga nasa paligid sa kanya. So, baka naman yung ibang mga tao, mga mamamayan, na naghahangad na maiparating ang mga hinaing, hinaharangan. So, baka maganda, mahal na Pangulo, mayroong mga tao mo na naghahangad na sirain ka. Baka mas maganda na linisin na rin natin ito. Sir, ano naman po masasabi natin dahil po marami pong pabahay siya at napamahagi ang mahihirap na kababayan natin? Actually, sa ngayon talaga, ito isa sa mga ipinangako natin Pangulo. Hindi ito maibibigay ng bukas, ibibigay ko to Dahan-dahan yan. Dahil tingin ko, naniniwala pa rin ang Pangulo natin
sa proseso. So hindi yan basta babawiin mo yung lupa na yan, ipamamahagi mo na agad. Merong pamamaraan, legal na pamamaraan upang ipamahagi yung mga bahay. Ang bahay hindi pa pwedeng gawin yan ng isang araw lang. Siyempre, hindi ba? So kailangan din yan ng batas. So ngayon meron ng batas, unti-unti nakita ko naman na ipamamahagi na. Pero siyempre hindi lahat. Marami pa rin sa ating mga Pilipino na itinatawag nating professional squatter. Bibigyan ng bahay, tapos iiwanan, ibibenta yung bahay. Siguro isa sa mga dapat nating tanggalin sa kultura ng Pinoy. Unti-unti siguro, may pamibigay na natin Pangulo. Ilan na ba yung mga naibigyan niya ng bahay? Dumadami na rin. Pero sana ito ay ingatan. May monitor natin, may monitor nila yung mga nabigyan ng bahay. At sana patuloy na mabigyan yung mga mas nangangailangan ng bahay. Tapos, siyempre hindi lang bahay, kundi hanap buhay. Bahay, hanap buhay, at yung kalusugan ng mamamayan. Sir, ano naman po ang masasabi natin dahil isa rin po ang karamihan ng mga magsasaka ang nakikinabang rin po at napamahagian na po ng lupain. Unang-una, meron tayong batas yung Land Reform Program. Tingin ko naman, unti-unti na ipamamahagi ng ating Pangulo yung ating Land Reform Program o yung mga lupaing agraryo. Pero alam nyo, medyo masalimuot pa rin yung batas na yan Ang hirap kasi marami pa rin mga komprador, marami pa rin mga nag-ahari ng lupa na kino-convert. Alam natin yan, di ba? Alam natin kung sino yung mga politiko na imbis na agrarian reform, ginagawa nilang subdivision, ginagawang building para makaiwas doon sa pamamahagi ng lupa. Tama lang na ipamahagi ng ating pamahalaan, ni Bongbong Marcos, ng ating Pangulo, yung mga lupa para lamang doon sa mga magsasakang nangangailangan. Kung wala ang mga magsasaka, wala tayong kakainin. Wala ang mga magsasaka, gutom ang Pilipinas. Ang magsasaka ay pangunahing puwersa ng ating lipunan upang tayo ay maging malusog, maging maayos ang ating lipunan. Sir, panawagan nyo na lang po sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Magandang gabi po, Pangulo. Narito po kami ngayon sa inyong harapan upang manawagan. Alam namin na meron kayong mabuting puso. Kung kaya't kami nananawagan sa inyo na sana po ang ilan sa inyong mga ipangako ay maipatupad na ng maayos. At sana po yung mga ilang mga kordon o ilang mga umaharang sa inyong pangarap sa ating bayan, sa ating mga mamamayan ay unti-unti sanang mawala. Alam ko po na iwala na iba, pero sana po agad namin, mahal na Pangulo, na ipatupad nyo na po ang mga batas, mga naipangako ninyo sa amin na kahit daan-daan, willing to wait, meron pa naman pong ibang panahon para dito. At kami bilang mga senior citizen, kasama ang ilang sektor ng ating lipunan, ang mga kabataan at ang kababaihan at ang mga nasa sektor ng kalusugan ay nananawagan po sa inyo na ipatupad na po ninyo ang mga batas na naglalayong mapaayos, mapabuti at maging kagalingan ng mas nakararaming Pilipino. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Thank you.